Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay sa mga salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong pagbabatayang mga talata ngayon ay makikita sa Aklat ng mga Hebreo sa Kabanatang 2, talatang 14 at talatang 15. Minamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon na nailigtas sa takot sa kamatayan. Babasahin ko po ang mga talata. Dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa pakatuwid ay ang diablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pag-aalipin sa buong buhay nila. Hebreo Kabanatang 2, talatang 14 at talatang 15. Sa tuwing sumapit ang buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang ng maraming tao dito sa Estados Unidos ang tinatawag nilang Araw ng mga Patay. At kakaiba ang paraan ng kanilang pagdiriwang. Maraming nakikita na sa tapat ng kanilang pamamahay ang alas parang sementeryo na. Inuukay ang lupa sa tapat ng bahay nila at nilalagyan ng iba't ibang bagay na nagsisimbolo ng mga taong patay. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na salit-saling sabi ng mga ninuno o ng mga magulang. Ngunit wala namang kinasasaligang matibay sa marami lang mga pagsasanay. Ang banal na kasulatan ay maraming itinuturo tungkol sa kamatayan. Gaya halimbawa ng kamatayan ng pulubing si Lazaro at ng mayaman na nagdaramit ng mamamahaling damit at kumakain ng sagana. Ngunit si Lazaro ay naghahangad lamang na mapakain sa mga nahuhulog na mumo sa dulang ng mayaman. At nang sila'y kapwa mamatay, dinala ng mga angheles si Lazaro sa sinapupunan ni Abraham, at ang mayaman idinilat ang kanyang mga mata doon sa lugar ng paghihirap. At nakita niya si Lazaro doon sa sinapupunan ng kanilang ninunong si Abraham. Kaya't pinag-usapan niya si Abraham na buhayin muli si Lazaro at isugos sa kanyang mga kapatid. Baka sakaling mapunta din sila sa dako ng paghihirap pagkamatay nila. Ngunit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Bayang sila ay pakinggan nila. Kung hindi nila pakinggan si Moses at ang mga propeta, ay hindi rin mga hikayat sila, kahit ang isa ay magbabangon pa sa mga patay. Lucas, Kabanatang 16, talatang 19 hanggang 31. Mga kapatid at mga kaibigan, na nakikinig sa mensaheng ito ng Diyos sa atin, ang lugar ng pagdurusa ay hindi isang gawang biro. Ang turo patungkol dito ay higit pang binigyan diin na ang Panginoon Kristo noong siya ay nandito sa lupa, kaya sa kaharian ng Diyos sa langit, upang ipakita ng Diyos kung ano ang lugar na ito, na kung sino mang hindi magsisisi ng kanyang kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos at magtiwala kay Kristo bilang kanyang manunubos Panginoon, hindi siya maliligtas, kundi mapunta siya sa lugar na walang hanggang pagdurusa o impyerno. Nabasahin ko po sa inyo ang Apokalipsis Kabanatang 20, talatang 14 at 15. At ganito po ang mababasa natin. At ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ayaw ng Diyos na ang sinumang tao
ay mapunta sa lugar ng impyerno. Kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang tumubos ng kasalanan ng tao upang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Kabanata 3, talatang 16. Tatapat sa mga tunay na anak ng Diyos, na wala na sa kanila ang takot sa kamatayan, sapagkat nalipol na ng kanilang Panginoong Jesucristo yaong may pag-ahari ng kamatayan sa mga tuwidayang diablo. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Natapos salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 1 Korinto, Kabanatang 15, talatang 55 hanggang 58. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay uli. Magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay gawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mga gaaliwan kayo sa isa't isa ng masalitang ito. 1 Tesalonica, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18. Pagpalain po kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Amang Diyos na nasa langit, salamat po ng marami sa pag-asang meron kami kay Kristo Jesus, na sa kanyang muling pagbabalik, ang mga namatay sa kanyang pangalan ay muling mga bubuhay, at ang mga nambubuhay ay babaguhin ang kanilang katawan at sama-samang sasalubungin siya at makakasama sa kanyang walang hanggang kaharian. Amen. Magpalain po kayo ng Diyos.